Sa gitna ng maingay at masikip na distrito ng industriya sa Maynila, nakatayo ang malawak na pabrika ni Don Ernesto. Ang pabrikang ito, puno ng mga makina na walang tigil sa pag-ugong at sa amoy ng pawis at kemikal, ay parang isang malaking hawla para sa mga manggagawang araw-araw ay lumalaban para sa kanilang kakarampot na sahod. Sa isang sulok, sa oras ng kanilang maikling pahinga, sina Rosa, Nardo, at iba pang mga kasamahan ay nagtipon upang magkape at magpalitan ng kwento at saloobin tungkol sa kanilang kalagayan. Sobrang hirap na talaga ng trabaho dito. Parang bawat araw, lalo lang tayong pinipiga ni Don Ernesto, sambit ni Rosa, habang mahigpit na hawak ang tasa ng kape. Tama ka Rosa, araw-araw na lang, pareho ang sitwasyon. Pagod na ako. Wala na akong oras sa pamilya ko pag-uwi. Tugon ni Nardo, nakitang-kita ang kapaboran sa kanyang mga mata. Biglang nagsalita si Lina, nakilala sa kanyang walang takot na pagpapahayag ng saloobin. Hindi na tama to. Dapat tayong kumilos. Kailangan nating ipaglaban ang mas maayos na pasahod at kondisyon, galit na sabi ni Lina. Nakakatakot naman yun Lina. Paano kung tayo'y pagsisantihin? Anong gagawin ko? Paano na ang mga anak ko? Nag-aalala na tugon ni Rosa. Kailangan nating magkaisa Rosa. Kung tayo'y magtutulungan, mas malakas tayo. Hindi tama na tayo'y magpatuloy sa ganitong kalagayan, sagot ni Nardo, pilit hinihikayat si Rosa at ang iba pa. Dumating si Mang Celo, ang pinakamatandang manggagawa sa pabrika, dala ang kanyang mga taon ng karanasan. Makinig kayo mga kasama, hindi ito basta-bastang laban. Kailangan nating magplano ng mabuti. Hindi lang basta pagsasalita ang kailangan, kundi isang maayos na estratehiya, paalala ni Mang Celo sa grupo. Alam ko po Mang Celo, pero kailangan nating simulan sa lalong madaling panahon. Araw-araw tayong nahihirapan dito, tugon ni Lina, hindi maikukubli ang kanyang determinasyon. Nakikinig lang si Rosa, puno ng pag-aalinlangan ngunit dama rin ng pangangailangan para sa pagbabago. Sa kanyang isipan, naglalaban ang takot at ang pagnanais para sa isang mas maayos na kinabukasan. Ang mga salita at damdamin na ibinahagi sa maliit na pagtitipon na iyon ay dahan-daang nagtatanim ng binhi ng pag-asa at lakas ng loob sa puso ni Rosa at ng kanyang mga kasamahan. Nagsisimula na silang makita na ang pagbabago ay hindi lamang pangarap, kundi isang posibilidad na maaari nilang makamtan sa pamamagitan ng pagkakaisa at tapang. Sa gabi, kung kailan tahimik na ang pabrika at ang mga makina ay tumigil na sa pag-ugong, sa isang sulok ng lumang bodega, may lihim na nagaganap. Dito naninirahan si Likha, isang duwende na dalubhasa sa sining ng paghahabi. Bihasa siya sa mahika ng mga sinulid at tela, ngunit bihira lamang siyang makita o makilala ng mga tao. Isang gabi, habang inaayos ni Likha ang mga lumang sinulid na nakatago sa kanyang kahon, narinig niya ang mga hinaing ng mga manggagawa. Naisip niya ang kanilang mga hirap at pighati, mahirap panoorin ang kanilang pagdurusa. Marahil, panahon na para gumamit ako ng kaunting mahika, sambit ni Likha, na may halong pag-aalala. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Mang Celo, ang pinakamatandang manggagawa, na nagtungo sa bodega upang suriin ang inventaryo ng tela. Ikaw pala Likha, matagal na kitang hindi nakikita. Ano ang iyong binabalak? Tanong ni Mang Celo, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Matagal ko nang pinagmamasdan ang kalagayan ng mga manggagawa. Naisip ko, baka panahon na para makialam. May kapangyarihan akong baguhin ang mga sinulid na ito. Nais kong gawin ang mga ito na hindi magamit ni Don Ernesto kung ang intensyon niya ay kasakiman, tugon ni Likha, habang pinapakita ang kanyang mga kamay na puno ng sinulid. Si Mang Celo, bagamat nag-aalala, ay nagbigay ng kanyang pananaw. Naiintindihan ko ang iyong hangarin, Likha, ngunit, mag-ingat ka. Ang mahika ay may mga kahihinatnan, at hindi natin alam kung paano magiging reaksyon ni Don Ernesto at ng iba pang mga manggagawa, sabi ni Mang Celo, na puno ng pag-iingat. Alam ko, Mang Celo, pero hindi ko na matiis ang makita silang nahihirapan. Kung may magagawa ako, hindi ba tungkulin ko bilang nilalang na may kapangyarihan, tugon ni Likha, na may determinasyon sa kanyang boses. Pinagnilayan ni Mang Celo ang mga salitang iyon. Kung itutuloy mo ito Likha, siguraduhin mong handa ka sa mga maaaring mangyari. Ang puso mo'y nasa tamang lugar, ngunit ang mundo ng mga tao ay komplikado at puno ng hindi inaasahang mga pagsubok, paalala ni Mang Celo, na may bahid ng pag-aalala. Handa akong harapin ang anumang kahihinatnan Mang Celo. Salamat sa iyong payo, sabi ni Likha,
na ngayon ay mas lalo pang nag-aalab ang determinasyon. Matapos ang pag-uusap, nang mag-isa na muli si Likha, sinimulan niya ang kanyang plano. Isa-isang hinaluan niya ng mahika ang mga sinulid, umaasa na ang kanyang munting pagkilos ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga manggagawa. Ang bawat hibla ng sinulid ay ngayon nagliliwanag sa ilalim ng buwan, handa na para sa susunod na araw sa pabrika, kung saan magsisimula ang isang bagong kabanata ng pagbabago at pakikibaka. Nang sumunod na umaga, habang nagsisimula na ang operasyon ng pabrika, ang mga manggagawa, kabilang sina Rosa at Nardo, ay bumalik sa kanilang mga pwesto, walang kamalay-malay sa mga pagbabagong naghihintay sa kanila. Samantala, si Don Ernesto, ang may-ari ng pabrika, ay abala sa paghahanda para sa isang malaking order mula sa isang prestihiyosong kliyente. Habang binabantayan ni Don Ernesto ang produksyon, si Rosa at Nardo ay nagpapalitan ng mga saloobin tungkol sa kanilang trabaho at ang kanilang mga pangarap na mapabuti ang kanilang kalagayan. Kung magtutulungan tayo, baka sakaling may pagbabago, sambit ni Rosa, umaasa na ang kanilang munting pagsisikap ay magbunga ng kaginhawaan. Tama ka Rosa, pero tingnan mo, parang iba ang itsura ng mga sinulid ngayon. Parang kumikinang, tugon ni Nardo, habang tinitingnan ang mga hiblang kanilang ginagamit. Hindi pa nila alam, ang sinulid na hawak nila ay binago na ni Likha. Nang sinimulan nilang gamitin ang mga ito sa paghahabi, nagsimulang magkabuhol-buhol ang mga tela. Ang mga makina ay unti-unting nagkaproblema, at hindi maganda ang kalidad ng mga produkto. Samantala, si Don Ernesto ay biglang napansin ang mga problema sa produksyon. Anong nangyayari dito? Bakit nagkakaganito ang mga produkto? Tanong ni Don Ernesto, na halatang nag-aalala at nagagalit. Ang mga manggagawa, kasama si Rosa at Nardo, ay nagulat at natakot. Hindi nila alam kung paano ipaliwanag ang nangyayari. Sir, hindi po namin alam. Bigla na lang pong nagkaganito ang mga tela, paliwanag ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka sila'y masisi. Hanapin ninyo kung ano ang problema at ayusin ito agad. Hindi natin maaaring biguin ang kliyente na to, utos ni Don Ernesto, sabay alis para tawagan ang kanyang mga kliyente. Habang sinisikap ng mga manggagawa na ayusin ang problema, nag-usap sina Rosa at Nardo. Nardo, natatakot ako. Baka ito na ang simula ng mas malaking problema para sa atin, sambit ni Rosa, ang kanyang mga mata ay may pag-aalala. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Rosa. Baka ito rin ang simula ng pagbabago. Siguro, ito ang paraan para mapansin ni Don Ernesto ang ating hirap, tugon ni Nardo, sinusubukang maghanap ng positibo sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Likha, na nakamasid mula sa isang sulok, ay nag-aalala rin sa kanyang ginawa. Umaasa ako na tama ang desisyon ko. Sana ay magdulot ito ng mabuti para sa kanila, bulong ni Likha sa sarili, na may halong pag-aalala at pag-asa. Ang araw na iyon sa pabrika ay puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Ang mga manggagawa, kahit natatakot sa mga posibleng kahihinatnan, ay may bahagyang pag-asa na ang mga pagbabagong ito ay maaaring maging susi sa mas magandang kinabukasan. Habang si Don Ernesto naman, bagamat nagagalit at nag-aalala, ay nagsimulang isipin kung paano niya masosolusyonan ang biglaang problema sa kanyang pabrika. Sa pagtatapos ng magulong araw, si Rosa at Nardo, kasama ang ilan pang mga manggagawa, ay nagtipon sa likod ng pabrika, malayo sa maingay na mga makina at mapanuring mga mata ni Don Ernesto. Ang kanilang mukha ay bakas ang pangamba, ngunit sa kanilang mga mata ay may kislap ng pag-asa at determinasyon. Kailangan nating gawin ang isang bagay na magbabago sa ating sitwasyon. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na ganito, sambit ni Rosa, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagpapasya. Tama ka Rosa, pero ano ang ating magagawa? Limitado ang ating kakayahan at baka lalo lang tayong mapahamak, tugon ni Nardo, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw mula sa anino si Likha. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bahagyang pagkabigla sa grupo, ngunit mabilis itong napalitan ng kuryosidad. Huwag kayong matakot, ako si Likha, at narito ako upang tumulong, sambit ni Likha, na may malumanay na tinig. Isa kang duwende. Paano mo kami matutulungan? Tanong ni Rosa, ang kanyang mga matay lumalaki sa pagtataka. Oo, at may kapangyarihan akong baguhin ang mga sinulid na ginagamit ninyo sa paghabi.
Ginamit ko ang aking mahika para magdulot ng problema sa produksyon, bilang protesta sa paraan ng pagtrato sa inyo ni Don Ernesto, paliwanag ni Likha, habang ang mga manggagawa ay nakikinig ng mabuti. Ngunit, paano ito makakatulong sa amin? Maaaring mas lalo lang itong ikagagalit sa amin ni Don Ernesto, sabi ni Nardo, hindi maitago ang kanyang pag-aalinlangan. Ang aking layunin ay ipakita kay Don Ernesto na hindi niya kayang patakbuhin ang pabrikang ito nang hindi pinapahalagahan ang kanyang mga manggagawa. Sa pamamagitan ng paggulo ng produksyon, mapipilitan siyang harapin ang mga isyu na matagal na ninyong kinakaharap, tugon ni Likha, na may kumpiyansa sa kanyang plano. Ang mga manggagawa ay nagpalitan ng mga sulyap, nag-uusap ang kanilang mga mata sa hindi pa nabibigkas na pagkakaisa. Si Rosa, na ngayon ay may bagong tibay ng loob, ay nagsalita. Kung ito ang magiging simula ng pagbabago, handa akong sumama sa plano mo, Likha. Hindi na namin matitiis ang pang-api, sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay matatag at mayroong pag-asa. Sumasang-ayon ako, Rosa. Kung ito ang tanging paraan, handa rin akong sumali, dagdag ni Nardo. Ang kanyang dati-rati nag-aalangang boses ngayon ay may bakas na ng desisyon. Magtulungan tayo. Ang inyong lakas at pagkakaisa, kasama ang aking mahika, ay maaaring magdala ng kinakailangang pagbabago dito sa pabrika, sabi ni Likha, na ngayon ay bahagi na ng kanilang lihim na alyansa. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mga manggagawa, kasama si Likha, ay bumuo ng isang plano. Sila ay nagkasundo na ito ang magiging simula ng kanilang laban para sa katarungan, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para rin sa hinaharap ng lahat ng manggagawa sa pabrika ni Don Ernesto. Ang kanilang mga puso, bagamat puno ng takot, ay mas lalo pang nag-alab sa pagnanasang makamit ang isang mas mabuting bukas. Sa pagsapit ng bagong araw, ang pabrika ni Don Ernesto ay muling nagbukas sa ilalim ng mabigat na ulap ng kawalan ng katiyakan. Ang mga manggagawa, ngayon ay may lihim na plano, ay bumalik sa kanilang mga pwesto na may bagong tibay ng loob ngunit may halong pag-aalala sa kanilang mga puso. Si Don Ernesto, na walang kamalay-malay sa lihim na alyansa ng kanyang mga manggagawa, ay abala sa pagsubok na ayusin ang problema sa produksyon. Sa kanyang opisina, kinausap niya ang kanyang pinagkakatiwalaang supervisor na si Mr. Reyes. Reyes, kailangan nating ayusin agad ito. Anumang gastos, anumang kailangan, basta maibalik lang sa normal ang produksyon. Hindi tayo maaaring magkamali sa order na ito, utos ni Don Ernesto, ang kanyang noo ay puno ng kunot. Opo sir, sinusuri na po namin ang lahat ng makina at sinulid. Wala pa kaming matukoy na dahilan sa mga problema, tugon ni Mr. Reyes, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng pabrika, si Rosa at Nardo ay nag-uusap habang nagtatrabaho, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanilang mga kamay sa tela na may bahid ng mahika ni Likha. Rosa, kinakabahan ako. Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung mas lalo lang tayong mapahamak? Tanong ni Nardo. Ang kanyang boses ay mababa at may takot. Natatakot din ako, Nardo. Pero, kailangan nating kumapit sa pag-asang magdudulot ito ng pagbabago. Matagal na tayong nagtitiis sa hindi makatarungang pagtrato. Oras na para ipaglaban natin ang ating karapatan, sagot ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay matatag at may determinasyon. Samantala, sa isang sulok ng pabrika, si Likha ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang pangamba sa mga mata ng mga manggagawa, ngunit alam niyang kailangan nilang dumaan sa hamong ito upang makamit ang pagbabago. Sana ay tama ang aking ginawa. Sana ay matulungan ko silang mabago ang kanilang kalagayan, bulong ni Likha sa sarili. Ang kanyang damdamin ay halo ng pag-asa at pag-aalala. Sa opisina, nagpatuloy ang pag-uusap ni Don Ernesto at Mr. Reyes. Gawin mo ang lahat, Reyes. Baka kailanganin nating palitan ang lahat ng sinulid. Huwag kang magtipid sa gastos. Ayusin mo ito, o lahat kayo'y mawawalan ng trabaho, madiin na sabi ni Don Ernesto. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabalisa at galit. Opo sir, gagawin ko po ang lahat, sagot ni Mr. Reyes, na ngayon ay labis na nag-aalala sa kahihinatnan ng sitwasyon. Habang nagtatapos ang araw, ang tensyon sa loob ng pabrika ay kapansin-pansin. Ang mga manggagawa, sa kabila ng kanilang takot, ay nagkakaisa sa pag-asang ang kanilang munting pag-aalsa ay magdudulot ng kinakailangang pagbabago. Ang bawat isa sa kanila, mula kay Rosa hanggang kay Nardo, ay nagtataglay ng isang mabigat na pasanin, ang pasanin ng pag-asa at ang takot sa hindi tiyak na kinabukasan.
Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang problema sa produksyon sa pabrika ni Don Ernesto. Ang mga makinang dati-rati maayos ang takbo ay ngayon ay palaging nagkakaproblema, at ang mga tela na kanilang napoproduce ay hindi na ngayon umaabot sa pamantayang inaasahan ng kanilang mga kliyente. Isang hapon, matapos ang isang maghabang shift, sina Rosa, Nardo, at ilan pang mga manggagawa ay nagtipon sa kanilang karaniwang lugar sa likod ng pabrika. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pagod at stress, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kailangan nating magpatuloy, sabi ni Rosa, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kung susuko tayo ngayon, balewala lahat ng ating pinaghirapan. Oo, tama ka Rosa. Nakikita ko na rin ang pagbabago. Kahit paano, napapansin na ni Don Ernesto na hindi niya tayo pwedeng balewalain, tugon ni Nardo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Don Ernesto ay nakikipag-usap sa kanyang pinansyal na tagapayo tungkol sa lumalalang sitwasyon. Hindi na sustainable ito, sabi ni Don Ernesto, na halatang nababahala. Kung hindi natin maayos ang produksyon, mawawalan tayo ng kliyente. Kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na itaas ang sahod at pagbutihin ang kondisyon ng mga manggagawa para magkaroon sila ng insentibo na magtrabaho ng mas maayos. Nakikita ko ang iyong punto, sir. Pero sigurado ka bang ito ang solusyon? Baka mas lalo lang tumaas ang ating gastos, tugon ng tagapayo, ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Sa puntong ito, wala na tayong maraming pagpipilian. Ayusin muna natin ang sahod at kondisyon nila, at tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago. Desisyon ni Don Ernesto, tila ba may bigat na nabunot sa kanyang dibdib. Balik sa mga manggagawa, si Likha, na palihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay dahan-daang lumapit. Mukhang gumagana ang ating plano, sabi ni Likha, na ngayon ay mas visible sa grupo. Ngunit mahalaga na manatili kayong magkakaisa at patuloy na ipaglaban ang inyong karapatan. Oo, Likha, salamat sa iyong tulong. Ngayon, kailangan nating tiyakin na itong mga pagbabagong ito ay magiging permanente, sabi ni Rosa, habang tumatango ang iba pa sa pagsang-ayon. Nang maglaon, habang unti-unting lumalamig ang hangin ng gabi, ang mga manggagawa ay nagumpukan, nagpapalitan ng kwento at ideya kung paano nila mapapanatili ang momentum ng pagbabago. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga pangarap at plano para sa hinaharap, na ngayon ay tila mas malapit na sa katotohanan. Sa pagtatapos ng araw, ang pabrika ni Don Ernesto, bagamat patuloy pa rin sa pagharap sa mga hamon, ay nagsimula ng makaranas ng pagbabago. Ang mga manggagawa, sa tulong ng isang duwende at ng kanilang sariling tapang at determinasyon, ay unti-unting nakakakita ng liwanag sa dulo ng kanilang matagal na pakikibaka. Sa mga sumunod na linggo, dahan-daang nagbago ang kapaligiran sa pabrika ni Don Ernesto. Sa ilalim ng bagong patakaran ng mas mataas na sahod at pinahusay na kondisyon sa trabaho, nakaramdam ng kahit kaunting ginhawa ang mga manggagawa. Subalit, kasabay ng mga pagbabago ay ang pagdating ng mga bagong hamon. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagtipon sina Rosa, Nardo, at iba pang mga manggagawa kasama si Likha sa kanilang karaniwang lugar sa likod ng pabrika para talakayin ang kanilang susunod na mga hakbang. Bagamat nakakatuwa ang pagbabago sa sahod at kondisyon, hindi pa rin sapat ito, sabi ni Rosa, na nagpapahayag ng kanyang pangamba. Kailangan nating siguraduhin na tuloy-tuloy ang pagbabago, hindi lang pansamantala. Si Nardo, na kanina pa nagmumuni-muni, ay nagdagdag, oo at napansin ko ring parang may ilang bagong patakaran na hindi naman napag-usapan ng maayos. Parang gusto lang nilang patahimikin tayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Likha, ang kanyang mga mata ay seryoso. Mahalaga na magkaroon kayo ng mas matibay na boses sa loob ng pabrika. Marahil ay panahon na para isaalang-alang ninyo ang pagbuo ng isang unyon. Ang mungkahi ni Likha ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Si Rosa, bagamat nag-aalangan, ay nakaramdam ng pag-asa sa ideya. Isang unyon ha, marahil ngayon ang kailangan natin para masiguro na hindi na tayo muling maapi. Samantala, sa opisina ni Don Ernesto, kasama ang kanyang mga tagapamahala, pinag-uusapan nila ang mga epekto ng mga pagbabagong ipinatupad. Kailangan nating bantayan ang mga manggagawa. Siguraduhin na hindi sila magsisimula ng unyon o kahit anong magbibigay sa kanila ng mas maraming kapangyarihan. Utos ni Don Ernesto, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Opo sir,
Patuloy nating i-monitor ang sitwasyon at siguraduhin na nasa kontrol pa rin natin ang mga bagay-bagay, tugon ni Mr. Reyes, kahit pa may kaunting pag-aatubili sa kanyang tono. Balik sa mga manggagawa, pinagpatuloy nila ang kanilang talakayan sa ilalim ng lumalalim na dilim. Naiintindihan ko ang pangangailangan para sa unyon, pero kinakabahan ako. Ano kaya ang mangyayari kung malaman ni Don Ernesto? Tanong ni Nardo, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Medyo risky talaga ito, Nardo. Pero tingin ko, kung tayo'y magkakaisa, mas malaki ang tsansa nating ipaglaban ang ating mga karapatan, sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang nag-uusap, bawat isa sa kanila ay nagpapalitan ng ideya kung paano maayos na mapapatakbo ang isang unyon, kung paano nila mapapanatili ang kanilang mga bagong natamong karapatan, at kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili laban sa posibleng retribusyon mula sa pamunuan ng pabrika. Sa pagtatapos ng kanilang pagtitipon, kahit na may mga pangamba at kaba, mayroon ding pag-asa at lakas na nadama sa grupo. Ang ideya ng pagkakaroon ng isang unyon ay tila isang liwanag sa dulo ng madilim nilang tunnel, isang posibilidad na magbigay sa kanila ng kapangyarihan na baguhin hindi lamang ang kanilang mga buhay, kundi pati na rin ang buong sistema ng kanilang trabaho. Sa mga sumunod na buwan, pinagtulungan ng mga manggagawa sa pabrika ni Don Ernesto ang pagbuo ng kanilang unyon. Sa tulong ni Likha, na nagbigay ng karagdagang suporta at gabay, unti-unting natuto ang mga manggagawa kung paano mag-organisa at ipaglaban ang kanilang mga karapatan ng mas epektibo. Isang hapon, habang nagpaplano para sa kanilang susunod na hakbang, nagtipon sina Rosa, Nardo, at ilang pangunahing miyembro ng unyon sa kanilang karaniwang pwesto. Sa wakas, mayroon na tayong opisyal na kinatawan para sa bawat seksyon ng pabrika, masayang balita ni Rosa. Ngayon, mas madali na para sa atin na iparating ang ating mga hinaing at mungkahi sa pamunuan. Si Nardo, na ngayon ay tumatayong sekretaryo ng unyon, ay nagdagdag, oo at nakakatuwa ring makita na mas marami na sa ating mga kasamahan ang nakakaramdam ng seguridad sa trabaho. Hindi na sila natatakot na magsalita laban sa mga hindi makatarungang patakaran. Sa loob ng opisina ni Don Ernesto, ang pagbabago sa dynamics ng pabrika ay hindi lubusang ikinatuwa. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga tagapayo tungkol sa mga bagong hamon na dala ng unyon. Kailangan nating makahanap ng paraan para makisalamuhan ng maayos sa unyon na ito, seryosong sabi ni Don Ernesto. Hindi natin sila maaring balewalain. Ang pagkakaroon nila ng organisadong boses ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Siguro ay maaari tayong mag-alok ng karagdagang mga benepisyo para masiguro na magiging maayos ang daloy ng produksyon. Kailangan nating magpakita ng magandang loob sa kanila, mungkahi ng isa sa mga tagapayo. Balik sa grupo ng mga manggagawa, pinag-usapan nila kung paano nila mapapanatili ang momentum at paano higit pang mapapalakas ang kanilang posisyon sa pabrika. Dapat tayong magkaroon ng regular na pagpupulong sa pamunuan para direktang maipahayag ang ating mga pangangailangan at alalahanin, suhestyon ni Rosa. Oo at dapat rin nating simulan ang paghahanda para sa mga negosasyon sa kontrata. Kailangan nating siguraduhin na ang ating mga karapatan at benepisyo ay protektado sa papel, dagdag ni Nardo. Habang nag-uusap, bawat isa sa kanila ay nadama ang bigat at kahalagahan ng kanilang ginagawa. Hindi lamang ito para sa kanilang sariling kabutihan kundi para sa lahat ng manggagawa sa pabrika. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi lamang nagbigay ng lakas sa bawat isa kundi nagpapakita rin ng halimbawa ng kung ano ang posible kapag ang mga manggagawa ay nagtutulungan. Sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong, ang grupo ay naghiwa-hiwalay na may bagong sigla. Nadama nila na ang kanilang pinagsikapang itaguyod na unyon ay hindi lamang isang pansamantalang solusyon, kundi isang pangmatagalang pagbabago na magbibigay kapangyarihan sa bawat manggagawa sa pabrika. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mga bahay, sa ilalim ng lumulubog na araw, nadama nila ang bigat ng responsibilidad na kanilang pinanghahawakan, at ang kasiyahan na dala ng bawat maliit na tagumpay sa kanilang patuloy na laban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa paglipas ng ilang buwan, ang pabrika ni Don Ernesto ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbabago. Ang pagbuo ng unyon at ang aktibong partisipasyon ng mga manggagawa sa pagpapatakbo ng pabrika ay hindi lamang nagdulot ng mas magandang kondisyon sa paggawa, kundi nagpaigting din ang moral ng lahat. Isang hapon, sa isang espesyal na pagpupulong ng unyon, nagtipon sina Rosa, Nardo, Lina, Mang Celo at ang iba pang mga manggagawa upang ipagdiwang ang kanilang mga nakamit at pag-usapan ang hinaharap.
Napakalayo na ng ating narating, panimula ni Rosa, habang ipinapakita ang kanilang bagong bulletin board na puno ng mga larawan ng mga aktibidad at tagumpay ng Union. Isipin nyo, ilang buwan lang ang nakalipas, natatakot tayong magsalita. Ngayon, tayo na mismo ang humuhubog sa patakaran ng pabrika. Sumang-ayon si Nardo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na kasiyahan. Tama ka, Rosa. At hindi lamang yun. Tingnan nyo, mas bumuti ang produksyon at bumaba ang bilang ng mga aksidente sa trabaho. Malinaw na kapag maayos ang pagtrato sa mga manggagawa, mas magiging produktibo ang lahat. Sa sulok ng silid, si Likha ay tahimik na nakangiti, masaya sa pagbabagong kanyang nasaksihan. Ipinagmamalaki ko kayo lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang inyong tapang at determinasyon ay naging susi sa lahat ng ito. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang mga talakayan. Ibinigay ni Rosa ang mikropono sa iba pang mga miyembro ng Union para magbahagi ng kanilang karanasan at mga pangarap para sa hinaharap. Ang susunod nating layunin ay pagbutihin pa ang ating mga benepisyo, lalo na sa usapin ng kalusugan at seguridad, sambit na Manilina. Dapat rin tayong maging modelo para sa ibang pabrika sa ating industriya. Oo, at dapat din nating isipin ang pagkakaroon ng mas sistematikong programa para sa pagsasanay at pag-unlad ng mga kasanayan ng bawat isa, dagdag ng isa pa. Sa pagtatapos ng pagpupulong, si Rosa ay nag-alok ng ilang pangwakas na salita. Ang ating tagumpay ay hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat ng manggagawa na naghahangad ng mas makatarungang kapaligiran sa trabaho. Patuloy tayong magsilbing ilaw ng pag-asa at pagbabago. Nagpalakpakan ng lahat. Ang kanilang mga palad ay nagtatama sa ritmo ng kanilang nagkakaisang puso. Habang nagliligpit sila ng mga upuan at nag-aayos ng silid, ang bawat isa ay may ngiti sa labi. Hindi lamang dahil sa tagumpay na kanilang nakamit kundi dahil sa bagong kinabukasan na kanilang ginagawa hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa susunod na henerasyon ng mga manggagawa. Ang gabi ay nagtapos sa isang salo-salo, kung saan ang kainan, tawanan, at masasayang kwento ay umalingaw-ngaw sa pabrika na minsan ay lugar ng pighati at takot. Ngayon, ito ay isang saksi sa lakas at tagumpay ng sinulid ng pag-asa na hinabi ng bawat mapagkakatiwalaang kamay.